Okay, coach. Go ahead, coach. Ito muna ang kukunin mo, sir. Itong pinakamura lang muna. Tapos, once mapasa mo, once funded ka na, taasan mo na. Tapos, scale up ka na naman. Scale up, scale up, scale up. Hanggang sa ito na makuha mong funded account. Ito na yung aalagaan account. Ako, sarap niya pag ito na yung account mo, sir. $200,000. Yan ang pangarap natin eh. Mga $200,000 account. Okay. So ito muna ang paghahanda natin. Siyempre, lahat ng tao, lahat ng trader nagsisimula sa maliit muna talaga. Hindi ka pwedeng lumipad dito agad. Kailangan mo ma-build muna yung discipline talaga. At isa yon is mag-start ka sa umpisa muna. Diba? Okay. So kukunin natin, itong paghahanda natin, 6,000. So pag-uusapan na natin tong nasa day 4, the risk management. Okay. So lot sizing, risk reward ratio, trade interest, max DD, max loss. Okay. Okay. So, ano ang tamang lot size? Kung kukunin mo tong $6,000 account, ano ang tamang lot size para sa iyo? Ano ang tamang lot size na gamitin kung ito? May clue ka na ba, sir? Wala pa naman, coach. Wala Hindi pa. mataas dito sana. Okay. Okay lang yan kung walang clue. Sasabihin ko sa iyo, sir, kung ano ang tamang lot size. May tanong muna ako para malaman yan. Ilan ba ang SL pips mo? Depende po, coach. Talaga wala akong minimum or maximum. Basta parang, pag gusto ko parang ganito, inaano ko to, kinocompute ko agad. Okay. So, okay. Okay lang yun. So, kung magdepende tayo, kasi kailangan ko ng data eh. Kailangan ko ng sagot sa SL pips. Okay. Ano ang maximum allowed SL pips mo na lang? Sa ano, for Ano bang trade. tinitrade mo, sir? Ano bang ititrade mo? Kunwari magpa-prop firm ka na. Ano ititrade mo? Currency pair o gold? Ah, Planet ko, coach, Euro USD lang talaga. May stick wala sa Euro USD. Euro USD, okay. Sige, okay lang Euro USD. Mas maganda nga yun eh, major pair. Okay. Ilang SL pips, sir? Usually, yung maximum na i-allow mo. Bigyan mo ako ng range. 30 pips, 20 pips, hanggang 50. Mataas na nga, coach, yung ano eh. Mga 30 pips yata. 30 pips. Doon tayo sa Opo. maximum na i-allow mo. So, kunwari, may trading setup ka, nag-setup ka, naglinya-linya ka. So, nagpass pa ng trade. Tapos, naglagay ka na ng SL, ang lumabas 40 pips. Ipapasok mo pa ba yun, sir, o hindi na? Pwedeng papasukin ko pa, coach. Papasok mo pa rin. Hanggang, Ah, hanggang saan ba yung hindi mo na ipapasok, sir? Hanggang anong maximum SL? Siguro mga 50. 50. Okay. So, mga 60 pips na SL, masyadong malaki na yan. Oo. Kasi kung mag 60 pips ka ng SL, ibig sabihin ang TP mo 120. Mm-mm. Oo, kasi ang RR mo 2 eh. Mm-mm. Okay. So hanggang 50 ka lang. So kung na rin nag 50 ka, ang TP mo is 100 pips. SL mo 50. Okay. Okay, so okay, dun ang kukunin kong data is 50. Doon tayo kukuha sa pinaka maximum alam. 50. Okay. So magkano yung sinabi natin na account? Ito yung parang paghahanda natin. 6,000. Try natin to. 6,000. Okay. So dito, sir, ito ang titingnan natin. Ito ang titingnan natin. 6,000. 50. Tapos stop loss 50. Okay. Ang sabi dito, okay, ngayon dito natin pag-usapan yung max DD and max loss. Okay. Ito yung max DD mo, maximum overall loss mo. Ito naman yung max daily mo. Sa isang araw lang yan. Ito. Ito yung max DD mo. Ito yung max loss mo.
Sorry, maximum overall loss mo ito. Kasi ito yung sa isang araw lang. Okay. So, ibig sabihin, kapag yung $6,000 na account mo is bumaba na ng 300, negative 360, nagdo-draw down ka na ng negative 6%, mabibreach na yung account mo. Mabibreach, ibig sabihin ma-stop na. So, talo ka na. Wala na. Talo ka na sa challenge. Ang gagawin mo, mag-avail ka na lang ulit kung gusto mo. Bayad ka ulit ng $65. So, ang goal natin is, huwag mong paaabutin ng negative 6% yung account mo. Or, huwag mong paaabutin na umabot ng negative $360 yung account mo. Pinaka-overall yan. Okay. Ano naman tong maximum daily loss? Ibig sabihin yan, sa isang araw, huwag mong paabutin naman ng negative 3% yung drawdown mo. Or, huwag mong paabutin ng $180 yung drawdown mo. Sa isang araw lang yan. So, let's say, ganito nangyari, sir. First day mo, nag-drawdown ka ng 2%. So, negative 2% ka. Ang mangyari niyan, buhay pa yung account mo. Buhay pa yung account mo. Okay. Day 2, talo ka ulit. Nag-loss ka na naman ulit ng 2%. So, ilan na total loss mo? 2 plus 2. 4 na. Buhay pa rin ang account mo. Bakit buhay pa rin? Kasi, ang maximum allowed mo is 6%. Okay. So, baka tinatanong mo, bakit buhay pa? Di ba may maximum daily loss tayo na 3%? Oo, buhay pa yan. Kasi, yung first day mo, 2% lang naman. Tapos today, 2% ulit. So, buhay ka pa. Hindi mo pa nabibreach kasi sa isang araw, ang maximum loss mo is 3. Pag once sa isang araw, nag-reach ka na ng 3%, doon ka mabibreach. Pero since nung day 1, saka ngayon, 2% ang loss mo, buhay ka pa. Di ka pa umabot ng 3%. Okay. So, day 1, talo ka, 2%. Day 2, 2% ulit. Talo ka ulit. Tapos, sabihin na natin, nag-trade ka ulit, day 3. Talo ka ulit, kaso 1% lang. Okay? So, buhay pa ba yung account mo? Buhay pa. Yes. Bakit? Yes, sir. Kasi yung maximum daily loss mo is 3%. Pero ngayon, talo ka lang ng 1%. So, buhay na buhay ka pa. Pero, overall, nasa 5% na yung loss mo. So, malapit ka na mag 6%. 1% na lang mag-reach mo na yung account mo. Okay, so day 3. Recap tayo. Yung day 1 mo, negative 2. Negative 2. Nung day 2, negative, nung day 3, negative 1. So, sa day 4, sabihin natin nag-trade ka ulit sa day 4. Okay. Kailangan, pagdating ng day 4, kailangan manalo ka na. Kasi, ang negative floating mo, ang floating mo na is negative ka na, negative 5% ka na. Once matalo ka pa, kahit 1% lang, talo na ka na. Mabibreach na yung account mo. Kasi total loss mo will be 6%. Okay? So, kailangan mo manalo. Kailangan mong manalo kahit ano lang. Kailangan mo lang manalo. Kailangan lang huwag ka matalo. Kailangan lang huwag ka mag-reach ng loss ng negative 1%. Okay. So, medyo gets naman, sir. Yung maximum overall saka maximum daily. Yes po, coach. Nakadepende pala sa pitch, coach, by percentage. Opo, nakadepende yan. So, bawat plan, bawat challenge account, iba-iba yung percentage niyan. Kunwari, eto, sa Stellar 2, 6% to saka 3%, diba? Sa Stellar 2, mas malaki yung overall loss na binibigay, 10%. Mas mayroong grading room. Mas malaki. Yun nga lang, matagal. Kasi dalawang phase to dalawang step to
bago ka maging funded. Pero mas maganda, mas makakahinga ka 10% saka 5%. Pero pag Stellar, 6% lang. Oh. Hirap eh, no? Stellar Light, ito medyo okay pa. Stellar Light, 8%. Ano ba gusto mo, sir? Itong two-step? Yes, coach. Two-step na lang, mas matagal, pero mas malaki yung ano, yung max DD allow. Mm-mm. Actually, mas maganda to sa nag-uumpisa lang kasi mas maraming breathing room. Sige, ito na lang tayo. Two-step ka na lang, sir. 65. Halos pares lang yung ano nyo. $65 to, ito $59. Mas mura tong two-step. At mas malaki pa rin yung ano, yung Max DD. Kumpara mo dito. Mm. Set lang. Nako. Eh kung mag-lose streak ka na, kunwari 1% risk per trade ka lang. Kung matalo ka ng 6 na beses na sunod-sunod, wala na, breach na yung account mo. Diba? Pero dito, Opo. once matalo ka ng 6 na sunod-sunod, 6% risk per trade, buhay ka pa rin. Hanggang 10% yan. So, mas makakahinga. Mas makakahinga. So, siguro ito lang muna para sa isa. Mahaba-haba. Oh, mas mahaba-haba. Ang ano mo lang dito, ang challenge mo lang din dito is yung inip. May inip ka dito. Okay. Kasi nga two-step pa. Mm. Okay. So, ito na lang muna, sige, ito na lang muna gamitin natin na ano, na basis. Itong Stellar two-step na $6,000. Okay. So nagets na to, sir, ha? Max DD and max loss. Opo. Okay. So, yun, ang tanong ko, kung meron ka ng ganitong klase ng funded account or challenge account, kung nabili mo na to, ano ang tamang lot sizing nga? Yung tinatanong ko. Ang tamang lot sizing niyan depende sa SL pips mo. So, tinanong kita kanina, ang maximum allowed na SL pips mo is 50 pips. Okay. So, Yes, gagamit coach. tayo ng calculator dito para mas madaling, ano, mas madali. Okay, so 50 pips. Tapos, ang capital mo 6,000 kasi nga 6,000 to eh. Okay. So, gagawa tayo ng trading plan, sir. Gagawin natin, ang magiging risk per trade mo, 1% lang. Okay. Magsiset lang tayo ng 1% risk per trade. Okay. So, ibig sabihin, kailangan natin i-plan na magkaroon ka ng lot sizing, magkaroon ka ng lot size na may 50 pips SL na 1% risk per trade. Paano natin kukumputin yan? Una, ano ba yung risk, ano ba yung maximum allowed mo? 600, di ba? Mm. 600. Ano kukunin mo ngayon ibig sabihin, kukunin mo yung 1% nito. Ay, Yes, sorry. coach. Kukunin mo yung percentage nito. Kukunin mo i-divide mo sa 10 tong 600. Okay. I-divide mo sa 10. So, pag dinivide mo sa 10 yan, meron kang 1%. 1%. So, ang 1% mo is $60. Okay. Kung base dito. Kasi yun ang kailangan natin eh. 1% risk per trade. So, kukunin mo yung 1%. Para makuha mo yung 1%, i-divide mo to sa 10. So, 1%, tapos ito, divide mo sa 10, 1%. So, ang risk per trade mo na 1% is $60. Anong ano yun, coach? Anong ano yun? Computation. 600 ano, coach? Tapos divide 10. Yes, sir. Tama. Para makuha yung 1% ano, coach? Oo. Sige, coach. Copy, coach. Medyo malit lang kasi screen sa cellphone ko. Okay, okay. Okay. Naka-screen share ba ako? Hindi.
Okay naman coach, na ano ko naman po, more on ano lang ko, listening and nakikita ko naman po. Ano ko? Ay, naka-screen share ako. Okay, tama. You are... Opo. Okay. So, ayan, sir. Ulitin ko, kaya natin nakuha yung, paano natin nakuha yung 1%? Dahil dito. Ito yung pagbabasihan natin. Dahil ito yung 10%, i-divide mo to sa 10, yung 10% para makuha mo yung 1. So, 1%. Okay. Dahil dinivide mo sa 10 yung 10, i-divide mo rin sa 10 yung 600. Copy. So, 60. So, ang 1% ng $6,000 is 60. Para to be sure, pag-calculator tayo. 6,000 times 1%, 60. So, ito yung risk per trade natin, $60. Okay. So, keep in mind that one, ha? So, $60. Yes. Ano ba ang 1% ng ano? Yun nga, no? $60. Pwede tayong gumamit kasi ng calculator. Dito na lalabas, oh. Ito mo. Ang 0.1, 1% na rin yan. Ang 0.2, 2% na yan. Pero what if gawin nating ano to? 0.15. 1% pa ba yan? Oo, 1% pa yan. Gawin natin 0.18 o 2% na. 0.17. Ayun. Kung kunin mo yung maximum. Magla-lot size ka ng 0.17. Ito ang gagamitin mong lot size. Para 1% ka. Pwede ka rin mag-lot size ng 0.15. 1% pa rin yan. Yun. So, ganun mag-compute ng lot size na gagamitin. So, siguro, maganda 0.17 para masagalin mo. Kasi pag nag-0.18 ka na lot size, 2% na yan. 2%. Copy. Punta ka na lang sa mababa. 0.15 na lang. Para medyo may allowance konti. So, 1%. So, itong gagamitin mo lot size sa prop firm mo. With SL pips na 50 at $6,000 capital, ang gagamitin mo lot size is 15. 0.15. Sabihin na, ito, kailangan kasi natin makita, magkano ba to in dollars? Kasi di ba ang sabi natin, $60 lang ang pwede natin ipatalo per trade. Oh, yes, coach. Magkano ba to pag natalo? Ang 0.15 na ano, ang 0.15 na lot size, pag natalo yan, sa S&P sa 50, ilang dollars yun? Okay. Para ma-compute yan, kailangan ko muna pag-isipan. Nakalimutan ko. 50,000. Pero may ano to, kung sa 0.01 kasi, ang 50 pips, $5. $5. 50 times 15. Ganun. Ay, ang 0.01 sa 50 pips, ilang dollars ba yun? 0.01. $5. $5 na ba? Sabihin, i-times mo lang yung ano, yung $5 sa 15, 75. Ay, sobra ka na pala. Hindi mo pwedeng gawin yung 0.15. Kasi hanggang 60 ka lang eh. So, gamitin mo 60 divided by 5. 0.12. Kasi di ba 60? Yung 60, yan yung maximum mo na 1%.
Etong 5, ito yan yung stop loss mo na 50. So, ang gagamitin Okay, mo coach. lot size, sir, 0.12 pala. Ito ang gagamitin mong lot size, 0.12, para meron kang 1% risk per trade. Okay? So, yung 0.12 times 50 pips, kung natalo ka, let's say, natalo ka sa trade, meron kang $6 or 60. 60 yan, 60 yan. $6 na talo. Ay, parang ano to, maliit masyado. Ano to, 1.2 ang lot size mo dapat. Ay, hindi. 0.9. Tama lang, sir. Tama. 0.12 tayo. Oh, kasi ito yung 1% mo ng 6,000. Eh. Tama, tama. Ito ang gagamitin mo lot size, sir. 0.12. As 1%. As 1% yan. Para pasok ka. So, kada pasok mo ng trade, 0.12 gagamitin mo. Okay. So, okay ka na sa Equivalent lot one. size. Nakuha mo na yung tamang lot size. Alam mo na rin yung max DD, max loss. Ay, wow, fire truck to. Mabakal dahil. Wait lang. Oh, fire truck. Okay. So, ibig sabihin, sir, dun sa ginawa natin na lot size sa 0.12, kailangan mo matalo ng 10 times na sunod-sunod or makabuild ka ng 10 losses na sunod-sunod bago mo ma-breach yung account. Ito. Oh. Okay. Okay. So, meron ka ding target, sir. Meron ka rin target na 8%. Sabihin, kailangan mo manalo ng ilang beses? Apat na beses lang. Kasi ang isang trade mo, 2% agad yung panalo niya. Kasi RR mo 1:2. So, manalo ka ng apat na beses, 2%, 2%, 2%, 2%, total mo 8%, panalo ka na. Proceed ka na sa sa phase 2. Ang mangyayari nun, sa phase 2, ang magiging target mo na 5% na lang. So, kailangan mo manalo ng 2 trade at kalahati. Kasi sa isang trade mo nga 2 plus 2 tapos kalahati 1. So, 5%. 5% ang winning and rate of coach. Yung loss naman po, coach. Ganun pa rin. 10. Opo. Sir, teka lang, sir. Okay lang, coach. Down. Oh, ikaw pa nga yung mga. Sit down. Mami. Ay, kasi. Hello, sir. Sige, coach. 9 minutes na lang pala, sir. Magta-time out na tayo. Yes po. Okay. So, ang risk-reward ratio na gagamitin mo, sir, ideally, mas maganda ang 2 para hindi mahirap computin din. Saka mas madali siyang mas madali mo ma-visualize yung plano. Yun nga kanina, nag-risk ka ng 1%. So may target ka na na 2% lang. Mas madali siya ma-compute.
So sa trade limiters, dito titingnan natin, kailangan mo mag-trade limiters? Kailangan mo ba mag-limit ng risk per trade? Kasi kailangan mong i-limit talaga yung trade mo. Kailangan mong i-limit yung trade mo. Pwede mong i-limit yung trade mo ng 1 trade a day. Para meron kang 10 days. Sabihin na natin 10 days. Tapos, bakit 10 days? Kasi sa isang day, 1%. Yes. 1% a day ang pwede mong i-risk sa isang araw. Yun na yun. Pag lumampas ka doon, nasa sa'yo na yun. Siyempre, hindi naman kita maano, pero nasa sa'yo yun kung gusto mo talaga. Ang tendency lang kasi is yung trading psychology mo mababago. Magkakaroon ng revenge trade. So, ang nare-risk mo per trade mo a day, magiging 2% na. Tapos, kinabukasan ulit, risk per trade mo, ano na naman, 2% na. So, ang na-loss mo, 4% na agad. Parang gano'n. Dalawang araw pa lang, loss ka na ng 4%. So, mas maganda kasi na yung utak natin, relaxed lang. So, okay na yung 1% risk per day, per trade. 1 trade a day. Yan. Tapos, kung hindi naman kung wala ka naman trading setup talaga, much better wag ka na mag-trade on that day. Okay lang naman din yun. Tomorrow ka na mag-trade. Pag may lumabas na magandang trading setup. Copy, coach. So, yun yung mga risk management natin. Sige, sir. Sige, coach. Go ahead, coach. Yun. So, ayun sir, nagets naman yung mga discussions. Yes po, coach. Yes po. Bali, by percentage talaga kung max DD, max loss para the more na disiplinado talaga, mahaba yung araw pag-trade. Yes, sir. So, The more chances coach. yes, sir. Kasi kapag parang tinira mo agad tong 10%, kunwari, 1 trade mo, risk per trade mo 10% agad, wala na. Kung matalo ka, wala na. Parang sinugal mo na lang. Parang gano'n. Yes, copy, coach. Hindi naman good yun. Maganda yung dahan-dahan lang. Pero, with back-tested strategy ka. Kasi dun sa back-tested strategy mo, alam mo na kaya niya mag-perform ng ganitong profitability. Kaya din niya mag-perform na hindi ka lalampas ng 10% or 5% daily. Kaya kailangan dun sa backtesting natin, sir, dun sa ma-review natin na backtesting strategy mo, kailangan dun sa isang araw mo, hindi ka lalampas ng 5% loss. Kailangan lumabas na hindi ka lalampas nun. At kailangan din, dun sa strategy mo na yon, overall, hindi ka dapat lumampas ng 10% loss. Yes, coach. Yun. So, yun yung dapat nating makita. Pero, kailangan, tama. Yun na pala, kailangan hindi ka lumampas ng 10% na loss. Regardless Yes, kung magkano yung capital mo. Kasi doon na percentage naman ay pinag-uusapan. So, dun sa trading, mo sir, dun sa MetaTrader 5 mo, ilang SL pips yung nandun? 50 rin, maximum? hindi naman po umaabot doon yung maximum po. Minsan lang, pinakamataas na siguro experience ko nasa for mga 14 yata yun. Okay. 15, Okay na yun. Okay. ganyan. At least hindi ka lalampas ng 15. Tapos, basta Mm. naka rin yun, sir. Naka 1% risk per trade din. Yun lang, hindi nasusunod. Mm-mm. Okay. Yes, coach. Anyway, okay lang naman yun. Basta, i-review na lang natin. Yes, coach. Check natin kung yung mga trade mo ba lumampas ng maximum daily loss na 5%. If oo, at talagang consistent na natatalo talaga ng maximum daily loss, baka kailangan nating limitahan
na talagang one trade a day ka lang. Kasi kung sa isang araw, ang talo mo 5, wala ka na, breach account ka na kagad. Kasi Mm. 5% ka na kagad isang araw pa lang. So, kailangan natin i-limit yung trade mo. Let's say one trade a day. Okay? So, talo ka this day, 4 days talo ka sunod-sunod, okay lang. Eh, baka naman next day, makabawi. Okay lang din. O yun, mas better. Okay. Basta ito ang kailangan nating ma-maintain, alagaan, at keep in mind, 10% max loss, 5% max dividend. Copy, coach. So, ayan. Siguro naman na-discuss natin na maayos tong risk management day 4. So, in advance natin kasi hindi natin na-discuss hindi tayo makapag-optimize ng strategy mo eh. Yes, Kailangan natin ng data. Okay lang naman yun. So, ito lang muna tayo. So, may tanong pa, sir. Para medyo So far so good naman po, coach. Ngayon ko lang na-learn na regarding sa ano by parang stick to the point tayo by percentage kung ilan talaga ang papatalo mo, and then ilan ba especially sa proffer may maximum lose talaga. Ay ano to, panibagong learning naman na kung saan is once talagang kung 1% lang, the more chances opportunity to every day as one trade a day lang talaga. Yes, sir. Mas malaki ang, hindi naman mas malaki ang tsansa, pero kasi, kailangan mong, sabi nga nila, sa trading kasi, patagalan ng laban dyan. Kailangan consistent ka. Mm. Pero at the same time, kailangan profitable ka rin. Kaya doon lalabas yung, yung optimization. Kasi as you go along the trading using your strategy, kailangan din yung optimization nandiyan. Kailangan time to time ino-optimize mo kasi kailangan mag-adapt ng strategy mo sa market condition. Kaya kailangan mo rin medyo patagalin yung trading activity mo sa sa market. Kailangan mo rin siya patagalin. Sir, less than 1 minute mag-stop na to. Yes, coach. May next pa to, coach, na link? Wala na, coach. Last na to. Sige sir, parang finalization na lang. Pero 10 minutes. Ah, yes, coach. Pero kung okay ka na sir, pwede naman tapusin na. Yes, coach. So, magandang ano naman, coach, learning na regarding nga sa computation ang ginawa ko sana, coach, sabihin natin na kung kaya pa ng capital, sige go. Parang gano'n. Ah, Walang sabihin natin, sir, coach, walang planning regarding sa percent.